na maalam na ang karakter ni Ivana Alawi na si Bubbles sa kapamilya primetime series na FTJ's Letter. Batang Quiapo noong isang gabi, July 30, 2024. Pero mariing itinanggi ni Ivana ang alegasyong pag-aatitod umano niya sa set ang dahilan kung bakit pinatay na ang kanyang karakter sa teleseryeng pinagbibidahan ni Coco Martin. Sa exclusive interview sa kanya ni MJ Felipe na umere sa TV Patrol, Miyerkules ng gabi, July 31, 2024. Sinabi ni Ivana na may iba pa siyang importanteng gagawin kaya nagpaalam na siya sa Batang Quiapo. Sa exclusive interview sa kanya ni MJ Felipe na umere sa TV Patrol, Miyerkules ng gabi, July 31, 2024. Sinabi ni Ivana na may iba pa siyang importanteng gagawin kaya nagpaalam na siya sa Batang Quiapo. Lahad ni Ivana, unang-una, tawag po sa akin si Tita Cory, Vid Ains, ABS-CBN Executive, at sila Direk Coco na sabi nila may project, itong Batang Quiapo. This was during the time nung ikinasal si Lovie. Sabi ko, okay po, how long? Kasi hindi ko kayang matagal. Because first of all, I have other work. I have my vlog. I have other commitments also abroad. Pero inabot siya ng halos isang taon sa top rating program. Dagdag niya, mag 1 year na. Oh my God. So, nag-click siya and mag 1 year na. So, nag-catch up lahat ng commitments ko, as in nahuhuli na ako. So, nagpaalam ako ng maayos. Sabi ko, hindi na talaga kaya. Hindi raw makakalimutan ni Ivana ang naging experience niya sa teleserye. Saad niya, it's one for the books. It's something that I'll treasure for a long time because it's the first project na parang lumabas ako sa shell ko and I got to do a lot of things, which is action. Dito rin daw niya nasabing isa na siyang ganap na aktres. Aniya, yes, I've grown and I've learned a lot. And siguro ito yung show na kahit pagtanda ko, mapa-proud ako. Kasunod nito ay pinabulaanan ni Ivana ang mga isyong ibinabato sa kanya. Isa na rito ay ang pag-alis daw niya sa set kahit hindi pa tapos ang taping. Saad ni Ivana, kasi sinasabi na umaalis ako, na hindi pa tapos yung taping. I've never done that. Unang-una, alam ko malaki ang cost ng production. So, kahit lumampas ako ng oras, wala akong commercial the next day, walang problema. Ikalawa, may attitude problem daw ito. Natatawang sagot niya, attitude problem. Hindi ko alam, alam mo kasi, isa sa mga problem, yung face ko. Ito yung normal, pag hindi ako nakasmile. Kapag hindi daw siya nakangiti ay parang saplada ang dating ng kanyang mukha. Kaya akala raw ng iba ay nag-aatutod siya. Biro na lamang niya, I was born with an attitude face siguro. Matapos ang record-breaking episode noong July 30, isang appreciation post ang ibinahagi ni Ivana sa Instagram. Sabi niya, published as is, nung unang inalok sa akin ang Batang Quiapo, isang malaking tanong ang pumasok sa isip ko. Bakit ako? Kaya ko ba ito? Deserve ko ba? Pero dala na ng aking tiwala sa ABS-CBN lalo na kay Tita Cory, Direk Coco, at sa panalangin ko din. Tinanggap ko siya ng buong puso, at sobrang proud ako sa show na ito. Bukod kay Coco, nagpasalamat din si Ivana sa buong produksyon at sa lahat ng mga nakasama niya sa show. Sabi niya, kaya naman gusto ko magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Batang Quiapo. Mula kay Direk Coco, hanggang sa lahat ng mga artistang nakasama ko, technical staff, production staff, at sa mga utilities, salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin. At ngayong tapos na ang isang chapter ng buhay ko sa Batang Quiapo, babaunan ko lahat ng natutunan ko. From the bottom of my heart, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtanggap sa akin gabi-gabi, sa pagmamahal nyo kay Bubbles. Salamat po ng marami at sana patuloy nyo parents suportahan ang Batang Quiapo. Hanggang sa muli, Bubbles signing off. Isa din daw dahilan ay ayaw makatrabaho ni Ivana si Kim Domingo kaya mas pinili na lang ng actress na mamamaalam na lang sa Batang Quiapo. Kaya si Kim Domingo na ang papalit kay Ivana sa Batang Quiapo.